What's up mga idol? All new KTM Adventure Bike. Yan po ang newest model, ang 2025 390 Adventure. Aba mga idol, itong variant na to ay merong 4 version kung saan meron tayong R version, X version, SMC version at Enduro version. O di ba napakadami? Yan po ay ating aabangan upcoming Makina Moto Show. Siyempre pa, yan ay via KTM Philippines launching And excited na ba kayo lahat mga idols? Kasi ito pong model na to ay loaded, no? Compare sa ating last generation na model. Aba, ito na yata ang pinaka-modern sa kanyang category. And let's hope na lahat po ng electronics na yan ay meron din at available sa Philippine version. Siyempre, kung ang Philippine distributor ay gustong magtipid or gustong bumaba ang presyo nito, siyempre babawasan nila ng mga electronics or features yan. And by the way mga idol, samahan niyo ako sa ating quick specs and features review ng bagong KTM 390 Adventure R version. So ito munang bigyan natin ng pansin itong pinaka-standard version niya. Kasi yung iba talagang extreme na yun eh. At ang malaking katanungan dyan, siyempre, yung presyo nito. Sana ito ay below 400,000 para makipagsabayan to at makipag-compete sa mga existing model gaya ng sa Siap Moto, yung 450 MT, yun po ay 2-cylinder 450cc or sa Himalayan 450 ng Royal Enfield kung saan 450cc rin pero single cylinder din yon. Well, itong ating bagong model na to, unang-una nating mapapansin dito yung kanyang pinaka-engine displacement. From old generation nito na 373cc. Ang bagong model na 2025 ay may mas malaking displacement na. Ang total cc niya ngayon ay 398.7. Almost 399cc na ang kanyang makina. Single cylinder pa rin ito. Yan din po ay naka-double overhead camshaft, 4 valves, Bosch fuel injected at 6-speed manual transmission. Ang nakakabilib dito mga idols, equipped to ng sleeper clutch, quick shifter, at yun nga ating gustong malaman kung available din dito ang cruise control as a standard. Dahil dito nga sa bansang India, yan po ay standard sa kanila. Mga idols, ang ating titingnan din dito yung kanyang performance. Dahil before, yung last generation nga, mababa yung displacement. Ngayon, mas malakas na ang max power nito with total na 44.3 HP at 8,500 RPM at maximum torque naman 39 Newton meters at 7,000 RPM. So mas malaki na po at mas malakas ang ating power and torque dito. O di ba? Bore by torque nito ngayon ay 89 by 64 mm at ang kanya namang compression ratio ay 12.6 by 1. O di ba mga idols, anong masasabi nyo pagdating sa engine performance? Siguradong hindi ka na rin mabibitin dito. Again, yan po ay expressway legal. Pwede nating ipasok sa mga expressway na meron tayo sa Pilipinas. At hindi lang yan, ang bagong model na ito talagang modern pagdating sa kanyang mga display. Ayan po, meron na rin siyang cornering motorcycle traction control or lean sensitive traction control. Mas updated, mas sensitive at siyempre, mas perfect yan lalo na kung nag-off-road tayo. And this 2025 new model, lahat po halos ay binago nila. Especially sa chassis nito, pagdating sa kanyang suspension at yung kanyang pinaka-frame mga idol. 2-part frame na to, may subframe siya. Yan pa rin na steel trellis. Pero mas updated yan at mas matibay as for KTM. Same ng ating frame sa bagong Duke 390. And manonotice mo rin yung bago niyang exhaust system kung saan underbelly na ang 390 Adventure. Same din sa ating Duke 390. Mga idols, ito pong kagandahan daw pag naka-underbelly, lalo kung nag-off-road ka, syempre hindi sasabit sa paa mo. Yun yung kanilang explanation para dito. And for the ground clearance naman, etong nakakabilib. Ang taas ng ground clearance niya ngayon, 230 mm. So kung nasa off-road ride ka, kahit magtatalon-talon ka dyan, hindi pa rin talaga tatama basta-basta sa mga bato yung ilalim yan at masisira yung inyong pinaka-engine dito. Again, ito rin po ay equipped na rin ng engine plate or yung bash plate niya. Protection na rin. Dahil nga off-road to, mas maganda na may cover yan. At standard na meron na siyang engine bash plate na yan at handguard. And when it comes to suspension naman, siyempre yung kanilang brand, WP Apex, long suspension. Ito po, ang nilagay nila dito ay fully adjustable.
At syempre, dahil adjustable yung ating front suspension, pag nasa on-road ka or city, pwede mong i-adjust yan dahil wala naman lubak. Syempre, pwede mong palambutin yan, di ba mga idols? At kung tayo naman po ay nasa off-road, pwede mong i-adjust to. Sa kamay mo lang, hindi mo na kailangan ng tools. Adjustable yan, rebound, damping, at syempre preload para sa ating front suspension at rear suspension. Parehong WP Apex brand yan mga idol. Siyempre kung nasa off-road ka naman, medyo palalambutin mo ng konti para maganda yung bounce, diba? So yan mga idols yung benefits pag bumili ka ng bagong KTM 390 Adventure. Diba mga idols? Isang click mo lang dyan ay may lalagay mo na sa tamang preference na gusto mo para sa adjustment ng inyong suspension. Dito na, lalo na sa pinakaharapan. Siyempre, pag nasa city ka naman, tigil ka lang saglit, o medyo i-adjust mo naman para mas maganda naman yung takbo mo sa city ride mo. Ayan po yung advantage niyan mga idol. Kaya po mas the best talaga pag mga adjustable ang suspension natin. Ang ganda ng bounce, hindi masakit sa kamay. At syempre mas magiging perfect at enjoyable yung rides natin. Well, isa rin sa pinaka maganda rin dito yung kanyang pinaka seat cover mga idol sir. Syempre mas maging premium at mas talagang maganda yung grip niyan, especially pag nakaupo ang isang rider. And dahil one-piece seat lang ito mga idols, perfect para sa mga adventure off-road ready natin na rides. And para naman sa sukat mga idols, tingnan natin sa KTM Global, ang kanilang seat height ng R version ay 870mm. Pero sa KTM India, ang kanilang sukat naman ay 830mm. Hopefully, ang dalhin sa Pilipinas yung 830mm na sukat. Siyempre tayong mga Pilipino ay hindi naman pinalad. Talagang most of us ay hindi talaga katangkaran. Kagaya ko na 5'6 lang ako. So kung mas mababa ang seat height, mas magiging abot natin. Ang kagandahan din to sa ating model na to, tubeless na rin ang ating pinaka-gulong. Yung pinakagandahan. Kasi mostly pag mga adventure, naka-tube type yan. Pero naka-spoke and wheels din naman sila. Ang kagandahan dito sa ating spoke and wheels na ginamit, yung nasa center, yung pinaka-spokes niya. Kasi meron kasing spokes na nasa gilid. So sabi nga ng isang expert, mas matibay itong kanilang ginamit na design. Iyan po ang kanilang pinaka-review dito. And para naman po sa ating gulong, ang sukat sa front ay 1990 by 21 inch. So malaki at maganda ang ating size sa gulong sa harapan, pang off-road talaga. At sa likod naman ay meron namang sukat na 140/80 by 18. So makikita nyo yung kanyang klase ng tires, yan po ay off-road ready. So pag-usapan naman natin mga idols yung kanilang mga advanced electronic system. So ito po nga po ay merong new TFT display at yan po ay talagang visible, mas informative. And ito kagandahan din dito, yan po ay talagang napakaraming features natin. Especially ito rin ay merong navigation ready. Plus yan din po ay available na rin ang phone connection. Plus syempre yung mga riding modes, doon tayo bumilib dito mga idols. Meron tong 3 riding modes, gaya ng sport mode, rain mode, at off-road mode. Siyempre yung rain mode, pagka malakas ang ulan or basa ang kalsada, once na sinelect mo yan, siyempre ang rain mode, mas sensitive ang ating traction control dyan. Plus yung ating pinaka-lean sensitive traction control ay mag-activate yan. And pagdating naman sa ating sport mode, kung saan nagta-turn off naman dyan yung kanyang pinaka-traction control, yan naman talagang mas solid ang performance, mas malakas yung ating performance ng engine dito. Siyempre, pag naka-sport mode ka, mas malakas ang hatak niyan or engine output. Well, para naman po sa ating off-road mode, kung saan naman dito, ini-disable niya yung ating ABS at yung traction control. O, di ba mga idols? Kagandahan din dahil meron tayong phone connection, meron tayong connectivity. I-prepare mo lang yung inyong smartphone dito sa ating bike o sa motor natin, sa ating TFT. Ayan, makikita mo na yung inyong mga messaging, phone, calls, at syempre yung ating mga naging rides, yung ating naging activity. Ang kagandahan din dyan, meron din tayong intercom. Pwede natin i-connect sa ating sasakyan o sa ating motor na to. At makikinig ka na ng inyong music mga idols. At sasagutin mo yung inyong mga calls without using your smartphone. Di ba napakaganda at napakamoderno? Well, ang isang pang mapapansin nyo rito, yung kanyang bagong headlight design kung saan naka-projector lamp na yan. Mas high
yung kanyang pinaka-ilaw dyan, mas malakas, ano? At syempre, yung ating pinaka-taillight, LED rin, at yung mga winker nito or signal light. Mga idols, ito po ay may total weight din na 165 kilograms. Yan po ay dry weight, yung wala pa siyang fuel. Siyempre, pag nilagyan mo ng mga gasolina yan, mas lataas at lalaki pa yung ating timbang. And siyempre, ang ating ditong pinaka-fuel capacity ay 14 liters. At ang claim naman na fuel consumption nito ay 29.4 km per liter, mga idol. So, kung kayo po ay tatanungin ko at i-launch to ng KTM Philippines ngayong Makina Moto Show, ang aking magiging tanong nga dito, kayo po ba ay interesado at bumili nito? Siyempre, pagdating sa kanyang features at specs, talagang hindi naman matatawaran. Loaded. Lahat ng mga modern features na hinahanap natin ay nandito na. Pero siyempre, nakikita ko dyan sa mga comment dito, kung i-compare natin sa 450 MT ng CF Moto, medyo kulang to pagdating sa performance ng engine. Dahil yun nga, 450cc yun at 2-cylinder pa. Siyempre, pagdating naman po sa kanyang mga modern electronics, wala naman tayo masasabi dito. Talagang loaded na loaded. Mga idols, yan po ang ating feature for today. Tayo po ay magkita-kita sa Makina Moto Show ngayong April 4, no? Ang start nila dyan. At syempre tayo po ay nandyan para mag-live coverage. Kaya stay tuned po kayo sa ating YouTube channel. Subscribe kayo sa ating channel. At syempre like and follow ang ating Facebook page. Ciao mga idols at ingat.